Hello, sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Praise the Lord, narito na naman tayo sa ating um, pag-aaral. Salamat sa Panginoon sa bagong buhay at kalakasan na naman na ibinigay niya sa atin. Po. Ang title po ng ating devotion ngayong araw ay It's Good to Ask. At ang ating verse po ay mula po sa Psalms 143 verse 8. Sabi po dito, Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Amen. So, sabi naman po dito sa ating Our Daily Bread, My father has always had a directional sense I've envied. He's just instinctively known where north, south, east, and west are. It's like he was born with that sense, and he's always been right. Until the night he wasn't. That was the night my father got lost. He and my mother attended an event in an unfamiliar town and left after dark. He was convinced he knew the way back to the highway, but he didn't. He got turned around, then confused, and ultimately frustrated. My mother reassured him, I know it's hard, but ask your phone for directions. It's okay. For the first time in his life that I'm aware of, my 76-year-old father asked for directions from his phone. The psalmist in Psalms 143 was a man with a wealth of life experience, but the Psalms reveal moments when it appears David felt lost spiritually and emotionally. Psalm 143 contains one of those times. The great king's heart was dismayed. In verse 4, sabi po, So my spirit grows faint within me. My heart within me is dismayed. He was in trouble, sabi naman po yun sa verse 11. For your name's sake, Lord, preserve my life. In your righteousness, bring me out of trouble. So he paused and prayed, Show me the way I should go. Yun po yung nabasa natin sa verse 8. And far from counting on a phone, the psalmist cried out to the Lord, For to you I entrust my life. If the man after God's own heart, as mentioned in 1 Samuel 13:14, felt lost from time to time, it's a given we too will need to turn to God for His directions. Basahin po natin ang 1 Samuel 13:14. Sinasabihan po dito ni Prophet Samuel ay si Saul, But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people, because you have not kept the Lord's command. You have not kept the Lord's command. Asking God for direction is more than okay. It's the best. Amen. So, ang ganda po ng ating devotion. Nagre-relate ko sa tatay ng author yung aking asawa kasi si Kuya Alex din. Napakagaling niya sa magtanda ng mga directions sa mga places. Yung once niya lang mapuntahan, natatandaan na niya kung paano yung daan, paano makarating doon. Matandain siya sa mga ganun. Ako naman yung total opposite. Walang sense of direction. Hindi ko talaga, kahit ilang beses ang dinaanan yan, hindi ko pa rin napipinpoint kung saan dadaan, saan papunta. Hindi talaga matandaan sa ganyan. Basta ako nakikisakay lang. So dito po sa tatay nung ating author sa Our Daily Bread, ang tatay niya is magaling siya sa direction, at lagi siyang tama. Until one time na nagkamali siya, unfamiliar yung place na pinuntahan nila at gabi na sila pumunta doon, So, confident siya na alam na yung daan pabalik pero hindi niya makuha. So parang umikot-ikot lang sila tapos babalik sa the same place. So nafo-frustrate na siya. So sabi ng asawa niya, ask your phone for directions. It's okay. So for the first time in his life, humingi siya ng direction sa kanyang telepono or sa kanyang cellphone. Nag-Google Map siguro sila. So nirelate po ng author kay David na si David siya ay malakas, makapangyarihan, mayaman. Kumbaga, nasa kanya na yung lahat. Hindi niya kailangan ng kahit sino, Hindi niya kailangan ng kahit na kasi ando na nga sa kanya lahat.
Ah, pero this time, nung sinulat niya yung Psalm 143, ano po, makikita po natin dito na, na humingi siya ng tulong sa Panginoon kung, paano siya makakaalis dun sa trouble, ano po. Sabi niya, show me the way I should go. For you, I entrust my life. Sabi po niya dun sa verse 8. So, ano po siya, kumbaga, nanghihina siya, may problema siya at hindi niya alam kung paano siya makakalabas dun sa problemang pinasok niya, ano po. So, kung sabi nga po dito, kung yung man after God's own heart, which is David nga po, ay sometimes parang feeling lost din siya, how much more tayo, ano po, na kailangan din po natin na humingi sa ating Diyos ng direction, ano po. Sa akin po nakikita ko po dito is kadalasan po is nagiging confident po tayo sa sarili nating ano po ng kakayahan. Kadalasan nagiging confident tayo na kaya natin yung mga bagay-bagay lalo na po kung lagi naman natin kinakaya before or lagi naman nating kumbaga lagi naman natin napapagtagumpayan yung the same problems as before, ano po. Kaya nagiging confident na tayo na kaya ko to on my own, hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino, ano po. Pero be- before pa po dapat natin na pagdaanan yung mga ganong bagay, humingi na po tayo ng tulong sa Panginoon. Ano po? Huwag na po nating antayin yung ganito na, kumbaga, pag talagang hindi mo na kaya, yung sukong-suko ka na, yung frustrated ka na, kasi hindi mo talaga makuha yung direction na pupuntahan mo, saka ka palang hihingi ng tulong sa Diyos. So, mas maganda, para hindi ka na maligaw in the first place, sa una pa lang, humingi ka na ng tulong sa Panginoon. Ano po? Wag tayong masyadong confident at dapat wala nga tayong confidence sa ating sariling kakayahan. Ano po? Dapat ang confidence natin ay sa kakayahan ng ating Diyos. Ang confidence natin ay dun sa magagawa ng ating Diyos sa ating buhay. Ano po? So, everyday kahit wala tayong mga pinagdadaanan ng mga problema, everyday kahit wala man tayong nakikita na mahirap na pagdadaanan natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos kasi minsan hindi natin na-anticipate. Katulad nito, akala niya okay naman. Akala niya ay sabi doon sa akala niya ay alam niya yung daan, ano po. Pero hindi niya pala alam in the end at na ano pa na kumbaga natagalan pa sila, na frustrate pa sila. Kung humingi na sana siya ng tulong in the first place, so hindi na siya umabot sa ganun, ano po, hindi na siya umabot sa pagkaligaw at sa frustration. So, para maiwasan din po natin yung ating pagkaligaw, para maiwasan po natin yung ma-frustrate tayo sa mga bagay na hindi natin alam kung paano natin pagtatagumpayan or sa mga problema na hindi natin alam kung paano ma-overcome, ano po. Bago pa po mangyari yung mga ganun, humingi na tayo tulong sa ating Panginoon. Humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon, humingi tayo ng direction sa ating Panginoon. For in case sa mga kapatid na nagnanais na pumunta sa mga, let's say, explore new places, katulad namin, nag-iisip kami na mag-try na naman ng ibang lugar. Parang katulad dito na pumunta sila sa unfamiliar place, ano po. So, wag po nating antayin na andun na tayo, tapos hindi na natin kaya. Frustrated na tayo at desperate, saka pa lang tayo lalapit sa ating Panginoon. Ngayon pa lang, hindi ka pa pumupunta doon, humingi ka na ng tulong sa Panginoon, nasamahan ka niya, tulungan ka niya, ituro sa iyo kung ano yung tamang gagawin mo, kung ano yung daan na tatahakin mo doon. Para ngayon pa lang is naiiwasan na natin ano po yung mga ganong problema. So, kung si David nga po 'di ba, nasa kanya na ang lahat, tinawag pa siyang man after God's own heart, pero humihingi pa rin siya ng tulong sa Panginoon. Humihingi pa rin siya ng direction sa Panginoon. How much more tayo? Now, people will say, it's okay to ask for help. Pero pag sa Panginoon, it's best to ask for help. Ano po? Huwag na nating antayin na hirap ka na, pagod ka na, yung talagang, kumbaga huli na ang lahat, nagkanda ligaw-ligaw ka na, nagkanda, yung frustrated ka na, desperate ka na, saka ka palang hihingi ng tulong sa Panginoon.
kailangan unahan na natin. Hindi pa natin napagdadaanan, hingin na natin tulong sa Panginoon. Bigyan sa araw-araw nating sa araw-araw nating buhay, sa mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw, sa ating mga trabaho, sa kung saan man tayo napupunta, sa mga estudyante, sa kanilang school, kung kailan yung exam ay kung kailan ay bagsak ka na sa exam, saka ka palang hihingi ng tulong na Lord, sana makapasa ako, so sana maging okay yung grade ko. Sana before the exam, humingi ka na kaagad ng wisdom sa Panginoon, para naiwasan na yung ganong frustration. At sa ating mga trabaho naman, kung kailan yung irritated ka na, frustrated ka na, galit ka na sa mga kasama mo, saka ka palang hihingi ng tulong sa Diyos na, Lord, paano ko ba ito gagawin? O minsan, kung kailan napagalitan ka na ng boss mo, saka ka palang hihingi ng tulong sa Diyos na, Lord, paano ko ba ito gagawin? Bigyan mo ako ng wisdom. Turuan mo kung paano ko ito tatapusin, paano ko ito gagawin. Kung in the first place, ginawa mo na yun, so, naiwasan na sana yung mga ganong scenario, di ba? So, lagi po kasi nating last resort ang ating Panginoon, which is, dapat nga po siya yung first na ating nilalapitan bago ang sino man. Mas nauuna pa tayong humingi ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, bago tayo manalangin sa Panginoon. Pag wala na talaga, saka tayo lalapit sa Panginoon. So, dapat po, sa una pa lang, lumapit na tayo sa Panginoon para hindi na tayo aabot dun sa wala ng options, wala ng choices, wala ng means, ganun, saka pa lang tayo hihingi sa Kanya. Tapos magpipray tayo na, Lord, show me miracles. So, kung humingi na tayo kagad ng tulong sa Panginoon before tayo umabot sa ganun, di na natin kailangan ng milagro para makaalis sa ganung situation, po. Amen. So, nawa may natutunan po tayo sa araw na ito at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong paalala na hindi nga po kami dapat mag-rely sa aming mga sariling kakayahan, Panginoon, kundi lagi po namin unahin na humingi sa inyo ng tulong, Panginoon, humingi sa inyo ng direction, ng karunungan, ng kalakasan, o ano pa mga pangangailangan namin, Panginoon. Nawa ay patuloy niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, na lagi po kaming lumapit at humingi ng guidance sa inyo una sa lahat, Panginoon. At hindi po aantayin pa namin na nabigo na kami, na-frustrate na kami, nagalit na, napagod na, at yung wala na po kaming choices, wala na po kaming option, at kayo yung ginagawa naming last option, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, kung ito yung aming mga nagagawa, Panginoon, at nawa ay from this moment, Panginoon, lagi po namin maalala, Panginoon, na ikaw yung una namin lapitan. Dapat before pa ng trouble, Panginoon, ay humingi na kami ng tulong sa inyo, Panginoon, at humingi na kami ng directions from you, Panginoon. Lalo na po sa aming mga plans, Panginoon. Many times na pupunta kami sa mga unfamiliar places or unexplored places, Panginoon. Help us na humingi ng tulong sa iyo beforehand, Panginoon, to ask you for directions upang hindi po kami maligaw, Panginoon, at lagi pong tama yung landas na aming tatahakin. Salamat, Panginoon, at maging sa araw na ito, tinataas namin sa inyo, Panginoon, na walang anumang maging trouble sa araw na ito, maging smooth po ang lahat. At kayo po ba ito na magbigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan na magawa yung mga task na ibibigay sa amin for today, O Lord. At nawa ang bawat isa din, Panginoon, ay tulungan niyo, Panginoon, na humingi sa inyo lagi, Panginoon. Because it's the best that we can do, Panginoon. Yung humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Dahil ang tulong na binibigay niyo po sa amin, Panginoon, ay laging perfect, Panginoon, at hindi nagkukulang. Salamat, Panginoon. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Ayan, maraming salamat po sa panonood, mga kapatid. At ingatan po naman tayo ng Panginoon sa maghapon ito. God bless you all.